Imagine this, nakapag-decide ka na. This year, mag-iipon na talaga ako. Kakasahod mo lang. Tinabi mo agad yung 5,000 pesos sa bank account mo. After 3 months, may 15,000 pesos ka na. Wow! Proud na proud ka sa sarili mo. Tinitignan mo yung banking app mo bago matulog. Tapos, boom! Biglang nasira yung laptop mo na ginagamit mo sa work. O kaya biglang na-ospital yung aso mo or may kamag-anak na humingi ng tulong para sa emergency. Walang choice. Kinuha mo yung 15,000 pesos mo, back to zero. Ganyan palagi, di ba? Makakaipon ng 20,000, 30,000, tapos may mangyayari. Parang may sumpa. Parang ayaw kang payamanin ng universe. Ang pangalan ko ay Juan. Ipapaliwanag ko ang ekonomiya sa mga simpleng termino. At nag-o-obsess ako sa data at sa hidden psychology ng pag-iipon natin. Kung nahihirapan ka dahil feeling mo na stuck ka sa ipon mo at palaging bumabalik sa zero, click that subscribe button. At kung makatulong ang video na ito sa'yo, hit the like button na rin. Actually, let's talk about the biggest saving myth sa Pilipinas. Sabi ng karamihan, hindi ako makaipon kasi maliit ang sweldo ko. Kung kumikita lang sana ako ng 50,000 pesos, madali nang maka 100,000. Let's look at this. That is a complete lie. Ayon sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, less than 20% ng mga Pilipino ang may formal savings account. At sa 20% na yun, karamihan ay below minimum maintaining balance. Ibig sabihin, almost nobody has 100,000 pesos sitting in cold cash. Kahit yung mga kumikita ng 80,000 pesos a month sa call center or IT, madalas zero pa rin ang ipon dahil sa lifestyle inflation. Kaya hindi ito tungkol sa sweldo, tungkol ito sa gravity. Welcome to the 100,000 peso black hole. Huwag tayong magdrama, magmath tayo. Nick style, bakit sobrang hirap ng unang 100,000? Dahil ang unang 100,000 ay 100% galing sa sariling pawis mo. Kapag may 10,000 pesos ka sa bangko at nag-earn ng 5% interest, magkano yun? 500 pesos lang sa isang taon. Hindi mo ramdam ang compound interest. Walang tumutulong sa'yo, ikaw lang at ang disiplina mo. Pero tignan mo yung mga mayayaman. Kapag may 10 million pesos ka at nag-earn ng 5% interest, that's 500,000 pesos a year. Kumita sila ng kalahating milyon na wala silang ginagawa, natutulog lang. Ang pera nila ang nagtatrabaho para sa kanila, pero kapag nasa first 100,000 phase ka pa lang, ikaw ang nagtatrabaho para sa pera. At hindi lang yan math, ito ang pinakamalupit, ang psychology of the black hole. Napansin mo ba kapag wala kang pera, walang nagkakasakit, walang nasisira sa bahay? Pero the exact moment na makaipon ka ng 30,000 pesos, boom, biglang may emergency na eksaktong nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Bakit ganun? Sinasadya ba ng universe? Hindi. Ang tawag dyan ay the emergency magnet effect. Dati, nung wala kang pera at nasira ang ventilador, nagtiyaga ka sa pamaypay. Ngayon na may ipon ka, the moment na tumunog yung ventilador, bili na tayo ng inverter aircon. May ipon naman eh. You start lowering your threshold for what an emergency is. Dahil alam ng utak mo na may pera ka, naghahanap ito ng dahilan para gastusin yun. O kaya, naaamoy ng mga kamag-anak mo na may pera ka. Uy, si Juan, hindi umutang last month. May pera yan. Mautangan nga. Alam ko ang iniisip nyo. I know what you're thinking. Juan, paano kung totoong emergency? Pambili ng gamot? Hahayaan ko ba silang mamatay? Of course not, pero let's be honest. 80% ng mga ginagamitan natin ng ipon natin ay hindi life or death. Nagpasale lang ang Cebu Pacific biglang emergency travel for mental health. Stop lying to yourself. Para mas madaling maintindihan, I'll use a simple analogy. Think of saving 100,000 like launching a rocket ship to space. Ang Earth ay ang broke mentality. Ang gravity nito ay sobrang lakas. Hihilahin ka pababa ng mga gastusin, ng mga utang, ng kultura natin. Alam niyo ba na ang space shuttle, ginagamit ang 90% ng fuel niya sa unang ilang kilometro pa lang para makawala sa gravity? Ganun din ang unang 100,000. Kailangan mo ng 90% ng discipline mo, 90% ng energy mo, at maraming sakripisyo para lang umabot ng 100,000. Minsan, masakit. Kailangan mong mag-no sa mga tropa. Kailangan mong magmukhang kawawa or kuripot sa paningin ng iba. Pero once na mahit mo ang 100,000, nakawala ka na sa atmosphere, nasa space ka na. Biglang nagbabago ang math.
Kapag may 100,000 ka na, ang pag-hit ng susunod na 100,000 para maging 200,000 ay hindi na kasing hirap. Bakit? Dahil may momentum ka na. May interest na tutulong sa'yo. At higit sa lahat, here is what people really don't know. Ang unang 100,000 ay hindi tungkol sa pera. It is about building the identity of a saver. Para makaipon ng 100,000 in a country where almost nobody saves, kailangan mong maging ibang tao. Ang mga taong nakasurvive sa black hole ay hindi na naiinggit sa bagong iPhone. Hindi na sila takot masabihang KJ. Nagmutate na ang DNA nila from consumer to investor. So, paano tayo makakalagpas sa 100,000 black hole nang hindi hinihigop pabalik? Dito na papasok ang anti-black hole action plan mo. I want you to do this right now. Step 1. Hide it from yourself, the friction rule. Ang pinakamalaking kalaban ng ipon mo ay ikaw. Kung ang ipon mo ay nasa BDO or BPI debit card mo na nakalink sa GrabFood at Shopee mo, wala pang isang linggo, ubos yan. Ilagay mo sa lugar na mahirap kunin. Digital banks like Maya or Cbank na yun install mo ang app pagtapos mag-deposit. Or better, ilagay mo sa Pag-ibig MP2. Nakalock yun for 5 years. Kahit umiyak ka ng dugo, hindi mo makukuha. Yun pambili ng sapatos. Step 2. The fake emergency audit. Bago mo galawin ang ipon mo, mag-set ka ng 48-hour rule. Kung feeling mo emergency na kailangan mong palitan ang phone mong may basag na screen, maghintay ka ng 48 hours. 99% of the time, after 2 days, marirealize mong, gumagana pa naman pala. Pwede pa to. Step 3. Stop the celebrate mindset early on. Naka 50,000 ka na? Wow, halfway there. Kain tayo sa buffet to celebrate. No. You do not celebrate reaching 50,000 by spending 5,000. Ginawa mong 45,000 ang ipon mo. Celebrate by watching your net worth grow. Ang reward mo is not the food. Ang reward mo is peace of mind. Pag na-hit mo yung unang 100,000, promise ko sa'yo, iba ang hangin na malalanghap mo. Hindi ka natakot matanggal sa trabaho. May power ka ng sumagot sa boss mong toxic. Kasi alam mo na kahit anong mangyari, may 100,000 ka na sasalo sa'yo habang naghahanap ka ng bago. At yung next na 100,000, para ka na lang nagda-drive sa highway, naka-cruise control na. Kasi hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo. Yung identity mo na mismo ang nag-iipon para sa'yo. Kung umabot ka sa part na 8 ng video, ibig sabihin ready ka nang makawala sa black hole. Delete Shopee, set up an auto-transfer to MP2 at i-embrace ang boring face. Ako si Juan Finance. I teach you the brutal math so you can build real wealth. Kung gusto mong malaman kung bakit hindi mo dapat ilagay sa bangko lahat ng 100,000 mo pag naipon mo na, panoorin mo tong next video. Cheers! Hanggang sa susunod nating pagmamath.